Blessed Sunday, blessed morning to everyone. Sabi ni David, I was glad when they said, let us go into the house of the Lord. And we are in the house of the Lord this morning. Amen. David po. Amen. Pakilingon yung katabi, kaliwat kanan, at sabihin mo, I'm so blessed. I'm May ngiti po, may ngiti. Purihin ng Diyos ngayong umaga. Tayo ay sinasamahan ng Panginoon sa ating pag-praise and worship. At salamat praise and worship team sa inyong very inspiring na pagpapaawit sa bawat isa sa amin. Naramdaman natin lahat ang presensya ng Diyos. Amen. Ulitin ko, naramdaman natin ang presensya ng Diyos! Amen. Purihin ng Diyos. Amen. Kila Pastor Val, nandiyan sa Las Vegas, kay Pastor Rebecca. Good morning po sa inyo. I don't know kung good morning sa inyo o good evening sa Las Vegas. Ayan. Purihin ng Diyos. Ating mga bisita po, you're so welcome sa pagsamba sa ating buhay ng Diyos ngayong umaga. At sa aming kapitbahay na kasama namin ngayon, si Brother Caloy at saka si Ate Mel. Aming bahay po namin yan sa Golden City. Yan. Kami po ay natutuwa. Ano po, hindi lang sa ating bisita na binanggit ko. Sino pa po first timer? Si Kuya, si Brother Rudy. Saan namin sa Jade Bible Study 2 Saturdays ago. Thank you for coming po. God bless you po, Brother Rudy. Sino pa ba first time? Welcome na welcome po sa gawain ng Panginoon. Sino po? Natawag na po, tatay. Opo, natawag na po. At saka si Tatay Big Boy. Yan. Sana kung makasama nyo tayo si Small Boy. Big Boy. Opo, amen. Purihin ng Diyos. Welcome po at welcome home dito sa bahay ng Panginoon. Ano ho? Tayo lahat ay pamilya ng Diyos at tayo lahat po ay sama-samang pinuglod ng Panginoon para po siya ay ating maramdaman. Where 2 or 3 are gathered in His name, sabi ni Lord, I am in the midst of them. Andito ho si Lord. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon Diyos. Ngayong umaga po, itutuloy po natin ang ating topic. Nakatapos na po tayo sa spiritual growth. Yan. At maturity. Ayun po, ay itong pagiging genuine. Na tayo, genuine. Pag sinabi natin genuine, totoo. Hindi fake. Genuine Christian. Genuine Christian. Puro na Kristiyano. Opo. Ayan. Hindi ho tayo Kristiyano sa tiyan. Nagsisimba, Kristiyano kung may laman ng tiyan. Hindi ho yun. No. Kristiyano tayong totoo sa isip, sa salita, at sa gawa. Ayan. Hallelujah. Ang ating topic po, ayan nakakita dyan sa screen natin. Sino ang ating neighbor? Sino po ang ating kapwa? Ayan. Paano magkaroon ng genuine na pagmamahal sa ating kapwa, sa kanila. Ang ating pong story ngayon na babasihan natin ng spiritual lesson ay story of the Good Samaritan. Very familiar na story sa Bible. Alright. At yan po, ayan, makikita ko ninyo dyan. Alam niyo po, ng bawat tao dito sa mundo ay may kanya-kanyang journey, may kanya-kanyang paglalakbay. Ano po, ang paglalakbay ng bawat isa sa atin sa mundo, ano po, ay iba-iba. Ano? At kung gaano man ito kahaba na lakbayin, kung hanggang saan po ito hahantong, hindi natin alam. Ano po? At sino ang nakakaalam ng hangganan ng ating lakbayin?
Sanggol. Yung anak ni tatay dito, batang-bata pa po, 36 years old. Kinuha na ng Panginoon, hindi na nakaabot ng dialysis. O ay nahilo na tumba, tumaas ang presyon ng dugo, tumaas na rin marahil ang kanyang sugar, ang cholesterol, hindi na nagpigilan, at the age of 36, finishing line na, finish na ang buhay. Hindi niya alam yung bata pa siya. No one knows kung hanggang saan yung ating lakbayin sa mundo. Ikaw at ako, hindi natin alam yan. At sino ang nagtakda nito, ng finishing line? Si Lord. Ang bawat tao na mamatay sa mundo, nandiyan ang Diyos. Nag-aralan natin sa discipleship. Asan ba ang Diyos? Kung ang Diyos ay kahit saan nandun, saan pahihilang nandun ang Diyos? Kapag may sinilang na bata, andyan ang Diyos. Bakit? Kapag ang Diyos ang nagbibigay buhay. Kapag na may namatay, asan ang Diyos? Andyan din ang Diyos. Kapag ikaw ay nakahimlay at mamatay, dahil binabawi ng Diyos ang buhay na pinahiram sa iyo. Is everybody listening? Amen. This is a reality, kapatid. Ang journey ng buhay sa mundo, hindi natin alam. At ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagpahiram, ang Diyos ang magbabawi ng pinahiram. Kaya napakaganda ng topic natin ngayon dito sa sunod na slide. Sa ating paglalakbay, mga kapatid, madami tayong nasasalubong. Totoo ba ito, mga kapatid? Marami tayong nasasalubong pag naglalakbay tayo sa mundo. Ang tanong, paano natin sila hinaharap? Paano natin sila tinatrato? Yan ang storya ng The Prodigal Son. O di kanya nyo dito sa picture, mayroong mga characters dyan na nakapaloob. Yung may hawak ng dalawang tungkod, makikita nyo. Yung isa dyan na may balbas na mahaba, yan isang pari. At yung nasa likod, yan din po ay naglalakbay, yan ay isang Levita. At yung nakahandusay na ginagamot ni Good Samaritano, yan din po ay naglalakbay. Kaya lang hinold up along the way, binugbog, iniwan halos mamatay. Pero dumaan ang Samaritano, tinulungan siya. Yan po ang parang wrap-up summary ng storya of the Good Samaritan. Pero tigmayan po natin ng mabuti. Sa Lucas chapter 10, andyan po, verses 25 up to 25 to 37 po yan. Ang background dito po sa book Gospel of Luke, ang background mo siya, dito natin kukunin dahil napakahalaga ng kanyang binanggit na story ni Lucas. May dalawang dakilang storya sa book of Luke, the Gospel of Luke, na the Good Samaritan, at sa kanyang the Prodigal Son. Yan ay dyan lamang makikita sa book of Luke. At siya rin po, si Lucas ay author ng Book of Acts. Siya din ang may sulat niyan, napakahabang chapter kung saan ang Christianity started and grows. This is Christianity. Ganun mababasa sa Book of Acts. Now, si Lucas din po, very interesting, na ang profession niya ay doktor. May doktor mo ba dito? Siya po ay doktor, by profession, physician, manggagamot. Siya ay nakasama si Lucas, ni Pedro, in the half chapters of the Book of Acts.
Ang kasama po ni Lucas dyan, si Peter. And in the rest, half of the book of Acts, ang kasama naman ni Lucas ay si Pablo. Now, lahat ng writer sa buong Biblia ay mga Hudyo. Ang only Gentile writer in the Bible is si Luke. Amon din po ito sa mga bataan natin. Bakit kaganda-ganda nagsinulat ni Luke, book of Gospel of Luke and book of Acts, is because he is aral. Once na ikaw ay nag-aral, gagamitin ka ng Diyos. Kahit hindi ka dapat sumali sa mga writers ng Bible. Why? Because madunong. So si Dr. Luke po, ang may sabi nitong Good Samaritan, sikat na sikat yung Good Samaritan story sa Bible. Kaya maraming hospital ngayon, ang pangalan ay Good Samaritan Hospital. And all over the world, so many hospitals ang pangalan Good Samaritan. So then, ang background, maliit na background ng ating pagbubuhatan ng istorya ng The Good Samaritan. Yung prodigal son, nandun din po yan sa Lucas chapter 15. Ano po? Pero babasahin po natin ang maikling storya, yung Good Samaritan. Umpisa namin basahin. Samahan niyo po ako. Basahin natin lahat. Verse 25 hanggang verse 28. Dito sa slide na yan nakalagay. Ay sabi po ng mga talatang ito, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Take note, yung salitang dalubhasa dyan sa ibang version, lawyer. Isang lawyer ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin to test Jesus. Guro, nagsabi niya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Yan ang tanong niya. Susubukin niya nitong lawyer si Jesus. Pero ang pagka-lawyer nitong taong ito po, hindi kagaya ng lawyer ngayon. Ang lawyer na ito ay lawyer na ang kanyang law na bihasa ay Mosaic law. Yung panahon yun. Batas ng mga Hudyo. Siya po ay isa sa mga tagapagturo at nag-aaral ng mabuti tungkol sa batas ng about Torah, about the law of Moses. Yan. So siya ay respetado. Siya marahil kung ngayon ay professor ng batas sa UP. Maaaring siya ay dean ng UP of Law. Ano po? Yan ang kahalintulad niya. At doon, nakita, nasalubong niya si Jesus. Sabi niya, sa Panginoon, gusto niyang subukin, i-test si Jesus. Sabi niya, Guro, anong dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Ang daming tanong na ganito sa Bible. Ano po? Isa na po dito itong lawyer. Pero ito po ang sagot ni Jesus in verse 26, sumagot si Jesus, ano ba ang sinasusulat sa kasulatan, kautusan? Ano ba ang nababasa mo ron? In verse 27, ang sagot ng lawyer, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Tinugtungan pa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Sabi ni Jesus, gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Tama ba sabi ni Jesus dyan? Tama ho ba? Tingnan po natin. Next slide. Tama ang sagot ng kausap ni Jesus. Na para masunod ang 10 commandments, ang kailangan ay love. Sabihin nga natin, love. So ito yung 10 commandments, nasa bandang kaliwa natin. Ano po? Nasa ibabaw, love. Yung 10 commandments, ang 1 to 4 na commandments ay para sa Diyos. Do not worship any other gods.
Do not make any idols. Do not misuse God's name. Ano po? Keep the Sabbath day holy. Yan ang apat. So sinamarize po nitong lawyer. Totoo siya. Kung wala ang pag-ibig, ano po, susundin mo na hindi ka mag-worship to other gods. If you love God, worship Him, no other God. Do not make any idols. Kailangan ng love doon para magawa mo yan. Kailangan mo din ng love. Hindi mo gagamitin ang pangalan ng Diyos. Misusing it. Hindi pwede. Kasi mahal mo ang Diyos. Then you will keep the Sabbath. Yan po noong unang panahon, ano po, Sabbath ang pinangingiling ng mga tao noon, ng mga Hudyo. So therefore, sinamarize niya in one. Love God with all your heart. Sabi doon, with all your soul and with all your strength. Summary. It has tumbak. Ganon din doon sa ika-6 hanggang ika-10 na utos na tungkol sa neighbor. Love din ang kailangan. Kaya dito ho, makikita mo, number 6, tama ba ako? Honor your father and mother, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not lie, do not covet. Yung po yung mga utos na yan, sinamarize po nitong professor o lawyer. Ang totoo, sabi ni Jesus, walang nakasunod sa kautusan ng isa. In Romans chapter 3, verse 23, ang sabi po doon, for all have sinned and come short. Wala pong nakatupad ng 10 Commandments na ito, na tinutukoy dito kahit sabihin pa ng lawyer na sinamarize niya ito, nilagyan ng love sa ibabaw. Still walang nakasunod sa 10 Commandments in the Old Testament. The reason why Jesus came, ano po, dahil sa love na ito. Pero ang love na ito ay unconditional. Ang mayroong na love si Jesus. Actually, sinugo ng Ama ang anak para tubusin ang sanglibutan because of love. Andiyan ba kayong lahat? Unconditional love. Damdam ni Jesus. Ang sinabi ng lawyer na ito, alam ni Jesus na ang mga kausap niya walang qualified dito sa love na ito na nakasunod, sundin ang 10 Commandments. At nandiyan ang taga-manunubos si Jesus. Kaya nabanggit po ang John 3:16. Ang sabi po dyan, for God so loved the world. Bakit po sinabing so love? This word so love, yung so ay intensity. Intensity. Ang tindi ng intensity ng love ni God na ito. Na gusto niyang si Jesus na ma-reintindihan ng mga kausap niya ng dahilan kaya siya nandyan sa sanlibutan tayo mag-usap sa lawyer is because of God's love. Dahil ang mundo may sakit. May terminal cancer ang world. At ang gamot ay ang love na dala ni Yesu Cristo. Nagano ba kayong lahat? Amen. Ang gamot ay love. Amen. Now, tingnan natin po, subaybayan natin ang nangyari. Verse 29, sabi po dyan, upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Diba? Sinabi ni Jesus sa kanya, go, tama sagot mo. Tama yan. Para upang napahiya itong lawyer. Verse 29, bababasa natin upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Nagtanong pa ang lalaki ulit, sino naman ang aking kapwa? Po, sumagot si Jesus, ito na po yung parable. Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Hinuparan, binugbog at iniwang halos pakain na. Nagkataon bumahan doon ng isang paring Hudyo
Nang makita ang taong nagkahangusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang bibita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon nang makita niya ang biktima. Siya'y naawa. Nandiyan pa kayo, sabihin nga natin, siya'y naawa. Alam mo ninyo ang salitang parable? Parable, kwento ni Jesus. Ang meaning ng parable is an earthly story with a heavenly meaning. Yan ang parable. Story ang makalupa, pero may meaning na makalangit. At ito po yun. Sabi ng ibang theologians, marahil ito'y naranasan ni Jesus na kwento. Nalaman niyang totoong kwento, kaya naikwento niya na parable ang dating. Ano po? At ang mga karakter dito, ang bida, ito ang tungkol niya, dito sa nagtanong, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Ito ang sagot ni Jesus, yung parable of the Good Samaritan. Di po ba? At ang dulo ng kanyang storya, ang bida ay ang Good Samaritan. Dahil siya ay nakaramdam ng awa. Nandito ba kayong lahat? Yan. Dito po, pareho silang 3 o 4 may ginawang paglalakbay. Sabi ko kanina sa introduction, lahat tayo naglalakbay. Itong paglalakbay na ito, unahin natin itong taong galing sa Jerusalem. Ang sabi sa wikang Ingles, papuntang Jericho. Ang Jerusalem po ay ang taas ng Jerusalem, city of Jerusalem. The temple was there. Na hindi pa naginiba noon. Ang taas po niyan ay about 800 plus feet taas. It's about mga ilang metro yan, 400 to 500 meters high ang taas. Ang Jericho po ay mababa. So itong lalaki ito mula sa Jerusalem, siya naglakbay pababa sa Jericho. Itong tawag na Jericho Road pababa. Mamaya bibigyan ko ng representasyon itong bagay na ito. Ang lalaking ito marahil naglalakbay ay businessman, pero Hudyo siya. Marahil siya ay Kristiyano, kagaya ko. Pero mula sa city of God, bumababa sa presensya ng Diyos. Kaya along the way, kaya nga sabi ni Haring David, do I walk through the valley of the shadow of death? Kasi po, ang buhay, lalo na po ito'y bababa mula sa city of God. Bababa ka sa presensya ng Diyos at lalakbay mo ang road of Jericho. Alam niyo ba, sabi ni Jesus sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. So the thief comes. Kanino? Doon sa bumababa sa presensya ng Diyos. Umaalis sa paggalingan ng Diyos. Binugbog, tinubarani ng awan, half-dead, lumiwan sa daan. Sabi ng Biblia, hilarang siya ng mga tulisan, tinubaran, binugbog, iniwang halos patay. Ito po yung mga dumaan, nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ito, you see that? Itong lahat ng mga naglalakbay, lahat nakita nila. Sinong nakita? Yung nakahandusay. Sino po ba itong Levita? Ang pari mo na, binanggit mo na pari. Dumaan doon ang isang pari. Ang pari po ay naglilingkod yan sa temple. Lahat ng mga ginagawa sa templo, pari ang gumagawa niyan. Dumaan yun sa daan na yun, pero hindi niya pinansin. Dahil may batas ng mga pari doon na kapag ikaw ay nakakita at umawa ka sa patay, makukontaminate ka ng mikrobyo. At yan ang turo doon ng mga Hudyo. So, walang pari na pwedeng umasikaso at maghawak, pumontak sa patay.
It's against the law. Dahil yung pare marahil lumihis, iniwan pa rin, hindi pinansin yung nakahandusan. Dumaan din po ang Levita. Sino ba ang Levita? Ang Levita po ay ang trabaho sa templo. Siya ang caretaker ng templo. Yung mga Levita. Sila may hawak ng pananlapi. Sila may hawak ng mga donasyon. Siguro itong Levita na ito nung dumaan, may tumawag na mag-pick up ka dito ng may aming donasyon. Kaya nung makita ng may nakahandusay, mas importante yung donasyon kaysa buhay na nakaraan. Hindi niya tinulungan, pero nakita din niya. Pero dumaan po, ang tatlo, sino? Ang Samaritano. Ang Samaritano kung tao, hindi po Hudyo yan. Mestizo siya. Hudyo din po siya, pero siya ay may lahing halo. At galit ang mga Hudyo sa mga mestizo. Bakit? Dahil ang mga Hudyo gusto nilang i-preserve ang kanilang lahi na Hudyo. Bawal ang magkaroon ng ibang lahing dugo sa kanila. Pinagbawal mo yan sa Old Testament na sila'y makipag-mingle sa ibang lahi, makipag-asawa sa ibang lahi. Bawal po yun. Subalit mo sila nakatawid na po sa Jordan River, nakatawid na po doon sa Red Sea para manahin. Ano po? Manahin na yung Israel, pinangako ni Abraham sa kanyang lahi. Doon po sila natira. Doon po sa Samaria. Yung Samaria po ay napakadaming lahi na nakatira doon. So, nung makuha nila yung lugar na yon, yung labo karon, hindi na nila pinaalis, nag-asawahan na po. Kaya lahi na yon ay tinawag na Samaria. Mula sa salitang sama. Opo. So, yan po yung mga taga-Samaria. Dumaan po itong lalaking ito. Nakasakay siya sa asno. Tinataanan niya, nakita niya yung nakahandusay. Pero ano po ginawa ng taga-Samaria? Galit po dyan ng mga Hudyo. Sa Samaritano ito na naglalakad, galit. Hindi nakikipag-usap, hindi nakikipagtransact ang mga Hudyo sa Samaritano. Hindi nakikipagnegosyo ang mga Hudyo sa Samaritano. Ay itong nakahandusay ay Hudyo. At alam nung Samaritano na siya lahi niya ay hindi karapat-dapat sa mga Hudyo. Pero alam nyo, kaya naging good Samaritano siya. Bumaba siya sa asno, nung makita niya itong nakahandusay, bumaba sa asno, tinulungan niya yung nakahandusay na biktima ng pinirata. Di ba? Anong ginawa niya? Sabi dito, okay, ituloy po natin sa verse 34. Ano po ginawa niya verse 34? Una, nilapitan niya ito. Pangalawa, ibinuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Yan. Gabang klaseng Tagalog, binindahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno. At dinala ito saan? Sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, ibig sabihin po, yung lalaking Samaritano, hindi siya umalis nung gabi yun doon sa bahay panuluyan. Binantayan niya nung gabi. Dahil sabi sa verse 35, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salabing bilang ang mamamahala ng bahay panuluyan. Ilan po ang binayad niya? 2 pilak. Sabi po, tingnan po sa komentaryo yung 2 salabing pilak. Ang 1 pilak daw po ay halaga ng 1 araw na trabaho. Yan. So 2 araw ang binayad niya. Doon sa pamahala ng bahay panuluyan. At sinabi niya, doon sa may-ari ng panuluyan, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos,
babayaran kita pagbalik ko. Ganda, no? Itong Good Samaritan na ito. Tingnan na po natin in the next slide. Paano po naging Good Samaritan itong taong ito? Paano? Isa-isahin natin. Sa verse 34, una, binasa natin kanina, nilapitan. Yung paribag, nilapitan, nilayuan. Yun ang word. Iniwasan. Pero itong Samaritano, ang una niyang ginawa, nilapitan. Lahat ng mga mabubuting tao, pag nakakita ng oportunidad na tumulong, ang gagawin niya, lalapitan. Tama ba ako? Lalapitan. Siyempre, nabigyan mo. Parang pupuno mo. Yes. Pangalawa, na ginawa niya, nilapitan ang Good Samaritan, binuhusan. Anong binuhos? Langis at Alak. Ibig sabihin po ng langis at alak, yung langis ko ay yung sugat marahil ay maraming dumi para makuha niya ang lahat ng mga dumi na nakadikit doon sa sugat, ubuhusan ng langis. At pag nalinis na ng langis, ang sunod na ibubuhos ay alak, alcohol. Diba? Alak, alcohol. Pero alam niyo po, ang alak na ito, nung panahon ay alak galing sa prutas. Marahil ay sobrang tagal na pina-stop na kakas na ubas ito. At ito po ay parang alak na rin. Ano po, ang tindi ng dating. At may pinuhos. Ito po ay may simbolo ng dugo ni Kristo. Andiyan ba kayo? Symbolizing the atoning blood of Christ. And then, bukod sa nilapitan, binuhusan. Pangatlo, binindahan. Ano yung sabihin ng binindahan? Tinalian. Pagkatapos na mabuhay yung mga dumi na buhusan ng langis at saka nalagyan ng alak, kailangan niyang talian o ano tawag doon? Binindahan. Tinalian. At ang kanyang pinatali, may dala naman siyang pagtali. Parang wala. Ito ay David. Lagay ng David de Jesus. Kinuha mo ito de Jesus. At ito ang benda ni Jesus sa sugat ng kasalanan ng sampalauan. Hello. Itong Good Samaritan, kinuha niya yung kanyang damit. Yung damit po niya, pinunit. Sino ganyan mo? Ang tawag niya. Benda. Sa sugat. Ang ganda ko. At ang sabi po dito sa Bible natin, ang damit, yung sa prodigal son, na binigay unang-una, ay robe of righteousness. Damit ng kabanalan. Sino ba ang hindi mag-iisip, na ito ay symbolizing what God through Christ has done because of His love. And then after that, bigyan lunas yung sugat at kung ano pa na tinamunong tao. Sabi dito, kinuha ng Good Samaritan ng kanyang dalawang kamay ang nakahandusay. Kinuha. Itinaas. Binuhat. Di ba sabi ko sa inyo, ang Diyos, si Kristo, dalawang kamay, isang kamay nakaabot sa Ama. Inaabot ang biyaya. Saan ipapasa? Doon sa isang kamay ni Kristo na inaabot yung mga kasalanan na papuntang impyerno. Inaagaw yung isa papunta doon sa impyerno para iligtas yung mercy, grace and mercy, dalawang kamay. Inabot ang kamay ng Diyos na nasa langit at inabot ng dalawang kamay
yung taong papuntang impyerno, equivalent to God's mercy, binuhat. At saan niyo sinakay? Sa asno. Sa sasakyan. Sa ambulansya. Sino nag-provide? Ang Diyos. At saan dadalahin? Sabi dito, sa bahay panuluyan. Palakpakan nga natin ang Diyos. Sinala sa bahay panuluyan. And then, saan pa po dito, nag-iwan ng bayan. 2 dinari ang payment sa pag-stay overnight. Marahil 2 days niyo, 2 araw, noong araw na yun, inabot ng gabi, nag-overtime, nag-overnight. Yung pangalawang araw, bayad na po. Pero sabi niya, kapag kulang pa itong 2 dinari, sabihin mo sa akin, pagbalik ko, babayaran kita. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin ito in one word, gracia, grace. Pinakikita dito sa atin ng storyang ito ni Jesus. Nilapitan niya ang biktima, pinuhusan niya ang sugat, pinagaling, binigyan ng benda, isinakay sa kanyang asno, dinala sa bahay panuluyan, dinala, binantayan magdamag, binayaran ng upa doon sa bahay panuluyan, at nangako pag hindi pa kasya, more blessing, grasya, ang ibibigay niya. Andiyan ba mga anak ng Diyos? Isn't it a super story, good story that symbolizes what God has done for us, to all of us. Now, dalawang tanong dito sa ating makukuha dito sa Lucas 10:25 to 37. Ang dalawang tanong una, anong dapat gawin para makamit ang eternal life? Sino ang kapwa na mabuti? Dito, sa 3. Sino ang kapwa na nagsabing, sino ang aking kapwa? Ano po? Kaya dito sa verse 36, ang sabi ng Panginoon dito sa nagtanong sa kanya, tanong niya ni Jesus doon sa abogado, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ano ang sagot po ng lawyer? Ang taong tumulong sa kanya. Tugod ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, para makamit mo ang eternal life, kung gayon. At kung sino ang kapwa na binabanggit dito sa istorya, ang sabi ni Jesus, kung gayon, pumayo ka at gawin mo din ito. Gawin mo din ito para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, paano po tayo kapwa-tao? Paano po natin tayo padama genuinely ang love ni God sa kapwa? Para po tayo din ay maging totoo yung pakikipagkapwa-tao natin na masasalubong natin sa ating paglalakbay sa mundo ito. Makinig po tayo ng isang testimony kay Brother Caloy. Kanina po nabanggit niya ito, pero gusto ko ngayon sa sermon sabihin niya kung paano yung pakikitungo po para makatamo din tayo ng pagbaba ito. Naranasan ni Brother Caloy na ipaparanas din ng Diyos sa iba na makapakinig ng testimony. So, Brother Caloy, in 1 or 2 minutes, just say your word. Sulat nga po yung sinabi ko kanina, lubos-lubos po ako sa salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon. I-share yung maganda kong yung ipinaranas niya sa akin dahil sabi nga po, yung testimony natin, tayong mga Kristiyano, pinagkakaloob sa atin ng Diyos yun. Hindi maganda po yung nangyari sa akin kasi nahirapan ako. Pero pinaranas niya po sa atin para i-share ko sa inyo at maging
maging pagpapala para sa bawat isang nakikinig dito. Ako po talaga yung naranasan kong hirap noon na struggle ko para tanggalin yung bisyo, yung masamang bisyo yun. Lahat po ng bisyo hindi naman po katulad sila. Hindi natanggal yung overnight. Unti-unti po tinatapyas ni Lord yung hindi magagandang ugali para sa akin. Kasi nga po, sabi ko kanina, meron akong 2 anak na ayokong matutunan nila yung hindi ko magandang natutunan, yung mga bisyo na natutunan. Ayokong gawin nila yun. Para maging credible ako, sabi ko sa sarili ko. Hindi po, batang Kristiyano po ako nun, hindi pa po ako, hindi po ako mas katulad ngayon na malayo na yung travel ko, ginoon ko kasama sila. Ayoko maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko. Kaya sabi ko, sarili ko pipilitin kong tanggalin yung mga masamang bisyo para pag sinaway ko yung mga anak ko, maging credible ako. Kumbaga, gusto ko na pag sinabi ko sa kanila, so hindi nila ako kasi natatakot ako baka sabihin ng mga anak ko, kayo mga tayo, naninigarilyo kayo, umiinom kayo. Tapos babawalan mo. Parang sampal sa mukha ko yun. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na matanggal ko itong mga bisyo. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, wala na akong magawa sa ganang kalakasan ko, ganang akin. Hindi ko kaya. Pero inilapit ko sa Lord, hindi ako kay Lord, lahat. Talagang isinuko ko sa Kanya yun dahil tanging siya na lang ang makakatulong sa akin. Upang magawa ko itong pagbabago. Salamat kay Lord. Yung bagay na gusto ko alisin sa akin iginrant niya. Kaya lubos-lubos ko pasasalamat ko sa Diyos na napatunayan ko na totoo yung Diyos na sinasamba natin, totoo yung Diyos na tinayaan natin. Hindi sinungaling ang Diyos na kung lubos-lubos ang ating pananampalataya, naka-align sa Kanya, sa kalooban niya yung hinihingi natin. Hindi mo niya ito ipagkakait sa akin. Sa Kanya lang. Siguro mga almost 30 years na kami magkapit-bahay, tama ba ako? Yung unang ilang taon na kami nandoon sa kapitbahay din na kami. Nakikita ko siya kahit nagsisimba na ay puro pa rin ang saka hindi mo siya halos makausap. Sa nasalubong namin siya sa aming paglalakbay, paglilingkod, ipinag-pray ko siya. In-invite namin siya umatid ng Friday Bible Study. And it lasts so long at mayroon kami relasyon, hindi lang magkapit-bahay, kundi magkapatid sa Panginoon. At nakita ko magbabago. Nakita namin mag-asawang pagbabago sa kanila. At nagtutulungan kami, nag-aatira ng ulam. Opo, at every Bible Study Friday, they're coming to attend. At unti-unti. Marami din kami ibang kapitbahay. Yung isa nga na po pamilya galing sa ibang simbahan, Roman Catholic. When invited, yung asawa umaten. Hanggang yung lalaki na nagtatrabaho sa ibang bansa ay nakilala na sa Lord. Tuloy-tuloy. Sila yung binago nandyan, kararating lang ni Brother Henry. Galing Dubai, saka yung asawa, galing din sila sa Dubai. At nakita namin totally ang pagkakaiba ng pamumuhay nila ngayon kaysa dati. Bakit? Kasi may nagbahagi genuinely ng love na meron sa Kristo. Palagpakan natin ang Panginoon. Now, ito'y hamon sa atin, importanteng hamon sa atin. Hindi lamang po 2 tanong kung paano nakamit ang eternal life, kung paano maging mabuting kapwa. Dito po, ang buhay ay puno ng paglalakbay. Ang buhay natin, ang journey ng buhay, ay puno ng paglalakbay na hindi natin alam kung hanggang saan yun dadating yung paglalakbay.
Nakita natin ang paglalakbay ng biktima na siya po ay binugbog galing sa Jerusalem going down to the road of Jericho. Binugbog, pinagnakawan, iniwan half dead. Yung nga po sabi ko sa inyo, bakit? Sinesimbolize niya yung mga Kristiyano na lumalayo sa presensya ng Diyos. Ang haratungan mo, bugbog galing sa kamay. Gugustuhin ba natin yun? Gugustuhin ba natin na habang buhay tayo may bisyo? Sisingit at dadating. Ang sabi sa John 10:10, the thief cometh to steal, kill, and destroy. Alam niyo po ang totoong nasa presensya ng Diyos sa city of God. Kapag may presensya ka ng Diyos, hindi ka dapat galawin, kayang galawin ng diablo. Diyan ba kayo? Amen. Amon yan sa atin. Yan ang pinirepresent dito ng lalaking naglakbay sa Jericho Road. Pangalawa, yung naglakbay na pari. Ano po? Pari at yung Levita. Sila yung mga walang awa. Nandiyan ba kayo? Yes. Mga walang awa at yung dalawang to. Anong nire-represent nila? Relihiyon. Lahat ng tao sa mundo halos may relihiyon. Pero walang aksyon na mabuti. Tayo. Kailangan natin ang ating relihiyon, ang produkto ay mabuting gawa. Good Samaritan. Pangatlo na meron dito, pangatlo dito sa bukod sa pari at Levita, Samaritano naman po. Sinong kinakatawan nito? Nire-represent niya si Jesus Christ. Ang kung ito ay Good Samaritan, mayroon po tayong the greatest Samaritan of all, si Jesus Cristo po yun. Yung kanyang nire-represent dito, ano po? Kahit iba ang lahi niya, ano po? Nagkaroon siya ng awa, habag, pagmamahal, pagmamalasakit, na ito totally ay ang nature mismo ni Kristo, na gusto niyang tanggapin ang lahat ng makakakilala at tatanggap sa Kanya. At kapag tumanggap tayo kay Kristo, po, sabi nga po ni Pablo sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. In the life now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So si Kristo ang nasa atin. Paano mo mamahalin ang kapwa mo? Genuinely. Dapat una nasa iyo si Kristo. Amen. Ipamuhay si Jesus. At kapag nakita ng kapwa natin na si Jesus ay nasa iyo, kapatid, magbabago din ang babahaginan mo ng pag-ibig ng Diyos na yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong iiwanan natin sa masasalubong natin sa daan? Anong iiwanan mong ligasiya? Anong iiwanan mo sa iyong mga anak? Sabi ni Brother Kaloy, ang the greatest legacy, the greatest wealth that you can leave to your family ay ang pananampalataya kay Kristo na magbabago, na maghahango sa atin doon sa lusap ng kasalanan, doon sa umuloy ng mga gagawa ng kasalanan na hindi na makaaw kailanman kung hindi nila isisigaw ang pangalang Jesus. At kung hindi nila pangahawakan at paniniwala ng mensahe, ebanghelyo ng mga ng Diyos Ama dahil kay Kristo, walang pag-asa ang buhay. Hindi mo tao ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay na kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ho
kailangan natin na magpatotoo genuinely. Bakit? Dahil ang kaluluwa priceless. Ang kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay, hindi kahit bayaran yan. Kung yung mga sa bungero, hanggang ngayon, mahal pa rin ang mga mahal sa buhay na tinapon daw sa Taal Lake. Pinagtatsagaan natin. Alam natin ang kwento lahat yan. Lahat dahil sa pera. Dahil sa mga posisyon. Pero alam niyo po, hindi kaya dapat bigyan halaga milyon man ang kaluluwa. Ang buhay ng tao, walang halaga, priceless. Lalo na sa Diyos na nagbigay niya at nagpahiram. Kaya nga pag inabuso mo ang buhay, may kabayaran. Kaya doon sa Ten Commandments, gagawin mo yung Ten Commandments because you are saved through Christ. Igagalang natin ang kapwa. Gagawa ka ng mabuti. Why? Because ligtas ka na. Amen. Kristiyano ka na. Without Christ, I am nothing. Kaya mga kapatid, dito sa mundong ito, ang iiwanan mo ba ay pera? O iiwanan mo ba ay yung pananampalataya na ipabubuhay yan ng iyong pamilya forever and ever? Sila ay malalayo sa kasamaan. Kaya ang sakit ng tao ngayon ay kidney, ano pa? Gallbladder, ano pa? Because of bisyo doon, bisyo dito. Layuan natin yung pinupromote ng Diablo. Layuan natin yun. Dahil gusto ng Diablo, pumatay, magnakaw at manira. Ang i-praise natin ay si Kristo. Amen. Pag may Kristo, may buhay na walang hanggan. Panapakan natin ang Diyos. We're praying ng Timos maborn again. We're praying that your family you represent now ay maborn again. Mga kilala kay Kristo. Ang buhay, priceless. Kailangan may gumawa ng mabuti para ma-save ang inyong mga mahal sa buhay. Kung may kapitbahay kayo, panalangin na ninyo na silang lahat makasama natin sa gawain ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya lang, sa paghahayo natin anong gusto nyo, maging kagaya ng Angela o maging sisiw? Agila. Magiging national team song ng TOTC ng Agila. Sige po. Kaya aawitin natin itong Agila na ito. Lumipad tayo, mayo tayo. Hindi na panahon ng backsliding ngayon. Panahon na tayo umayo, magpakalakas para kay Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Gaya ng Agila. Amen, ang Agila. Woo! Salamat natin si Lord. Amen. We
ng ating mga mata, kapatid. Magagawa lang natin makapaghayo na may magandang resulta at kapangyarihan ni Mana kapag naramdaman natin na sukdulang biyaya ng Diyos ay makapasok sa ating mga buhay at maramdaman na ang Diyos ay kasama natin. Purihin ang Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng laban, at wakas mo pasinyan. Salamat sa wakas mong pagsinta ng Diyos. Habang walang kakayanan, Taas natin ang ating pagsuhay. pasuyan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Inanap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tubasan. Lubos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kaganahan at walang hirap. Salamat sa susunod biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga magkakasalanan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa susunod biyaya mo. Mga kapatid. Hello, mga kapatid. Ang kantang tubo. Gawa ang mensahe. Nararamdaman natin. Magiging mananagumpay tayo kung nasa atin ang sukdulang biyaya ng Diyos. Yakapin natin ang Panginoon Jesus binubuhan ka. Huwag tayo lumabas sa kahit sa panahon to na hindi natin anap-anap ang Panginoon. Hindi natin kasama ang Diyos sa ating buhay. Huwag tayo lumabas na hindi natin sasamahan. Na hindi mo ramdaman sasamahan ka ng Diyos. Kapatid, mahal ka niya. Ano man laki ng problema mo, ano man laki ng kabigatan ng buhay mo, ano man laki ng malungkutan mo, papawiin ng Diyos yan kapag kasama ka niya. Gamitin natin muli ang sungkulan biyaya. Hallelujah. Kung gusto nyo itaas ang inyong kamay, taas mo. Hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba, at wakas mo pasinyan. Habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Tinakap mo ako sa aking karumihan.
napakalaki ng aming mga aming utang na loob sa inyong kabutihan at kapatan na sa inyong ginawa sa aming mga buhay. Hindi matawaran, hindi masabi ng aming mga labi ang biyaya at pabor mula sa inyo para sa bawat isa sa amin. Kaya o Diyos, ngayong umaga, tagapin mo ang aming pagsamba, pagpupuri at pagdakilan. Sa iyo lamang namin ibinabalik ito, O Diyos. Panginoon, hindi kami bibitiw sa iyo. Palagi namin, Panginoon Diyos, yayakapin ang sukdulang biyaya na ito na ginawa mo sa aming buhay. Patuloy mo kami samahan sa lakbayin ng buhay. At kung panahon na namin na kami tinatawag mong umuwi sa iyo, mayroon pa rin kami kagalakan na pagtaguhilinan ng buhay na ito. At meron kaming saya sa pag-welcome mo sa amin sa iyong bahay doon sa langit ng welcome my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Lord, salamat ngayong umaga sa paalaala ng mensahe mo. Huwag mo kami, Panginoong Diyos, hayaang ang diablo ang bumugbog sa amin. Huwag mo kami ibigay sa kamay ng kaaway. Manapabantayan mo kami at patuloy na dakilain, O Lord, at alalahanin ang sakripisyo ni Kristo na ginawa niya para sa amin. Hindi kami lalayo sa iyong kalooban, sa iyong presensya, hindi po. Lagi namin, O Diyos, kaya